Praise the Lord, everyone. Can we clap our hands to the Lord one more time? Praise God. Meron ba tayong dahilan para maging masaya ngayong araw? Praise the Lord. Kanya-kanya tayong dahilan. Sabi ng kanta, mga kapatid, ilan lang ba tayo dito ngayon? More than 100 possibly. But the song says, there are 10,000 reasons. More than what we are here today. Lahat tayo may mga dahilan para sabihin natin na mabuti ang Diyos. Amen? May mga kanya-kanya tayong karanasan ngayong linggo. Merong medyo masakit, merong tama lang, meron namang tagumpay. Pero mga kapatid, sa totoo lang, kung magsimula kang magbilang ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, hindi magkasya ang isang linggo. Hindi magkasya isang linggo sa kakabilang mo ng mga mabuting bagay na nagawa ng Diyos sa buhay natin. And so, today, we have no reason not to give thanks to the Lord. We don't have reason either to not to be happy. The Bible says, happy are those people. Yeah, happy are those people whose God is the Lord. Alam ninyo mga kapatid, sa pagpunta natin sa bahay na ito, kung ang buhay natin ay walang Diyos, pareha pa rin naman yan mangyari. May problema ka pa rin. Tama? Hindi po, wala kang makita na surefire na basihan na kung wala kang Diyos ay maging maganda ang buhay mo. Wala. Minsan, hindi ko maisip bakit mas pipiliin ng tao na wala na lang Diyos. Kung hindi niya naman mapapatunayan na maging masaya siya kung wala siyang Diyos. Alam mo ang ginagawa ng tao, bakit ayaw niya sa Diyos? Kasi ang gusto niyang i-get rid of is the guilt. Yung guilt sa puso. Kasi nasa isip nila na it is the Word of God that reminds you of your sins. Tama? So dahil dyan, you avoid God. Because if you avoid God, you avoid His words. And so walang may magre-remind sa'yo na may mali kang ginawa. And dahil dyan inisip mo, wala kang guilt. Pero mga kapatid, ang pinaka-problema ng tao is that habang tumatagal na nawawala ang Diyos sa buhay niya, unti-unti niya namang nararamdaman na ang buhay niya pala ay walang kalaman-laman. Ibig sabihin, barren. Pag sinabi mong barren, mga kapatid, it's like desert. Disyerto. Ang desert, mga kapatid, isang lugar na ang puno napakahirap tumubo. So, ma-realize mo bandang huli na hindi pala maganda yung kalagayan mo kasi hindi ka tumutubo. Pangalawa, naghanap ka na uhaw ka, hindi mo maintindihan, uhaw ka. Because once you depart from the honor of life, your life would be nothing. Yun po ang dapat na pag-isipan nating maigi. That is why once na mapunta tayo dito sa bahay ng ating Panginoon, we have to remember one thing, that we are the most blessed people in the world. Praise the Lord. Why? Dahil mga kapatid, katabi mo ngayon, yung naglikha ng langit at ng lupa. Hallelujah. Nasa piling ka ngayon ng Lord of Lords and the King of Kings. Praise the Lord. Yung tao minsan, hindi, kung tutuusin, artista lang. Nabanggit, hindi ko alam kung anong grupo yung binabanggit dito kanina. May Irish? B?
Ah? Oo, hindi nga natin alam eh. Oh. Yung grupo na yon, imagine ka mga kapatid, babayad ka para makita sila. Nakita mo naman sila sa television. Andyan naman sila sa YouTube. Di ba? Pag pumunta ka doon, ganun din. Malayo din naman sila eh. Diba? Layo nila. Layo mo rin. So, aninag lang naman ang makita mo. Kung tutusin, pero babayad ka pa. Dito mga kapatid, lapit nyo. Oh. Ang lapit. Kasi sa totoo lang mga kapatid, kailanman sa buhay natin, hindi lumayo ang Diyos. Amen? Praise the Lord. So, hindi natin na-appreciate. Gustong-gusto natin yung mga kilalang tao, then pa-selfie agad. Pagka makatabi ka, pa-selfie ka agad. Yeah? Sir, baka pwede pa-selfie. Di ba? Tapos, post mo agad sa Facebook. Di ba? Ipakita mo, nakatabi mo si, sino bang sikat? Naubusan na ako ng memorya sa mga sikat na tao. Ha? Huwag yun. Delikado yun. Yung mga, kagaya for example mga kapatid, ilang beses sa airport, maraming celebrity ako nakasabay. Isa sa mga maalala ko ay si Pacquiao. In fact, nung nagkaroon kami ng interview nag-try ako before na, nagkaroon kasi kami ng exhibit sa New York. So, nag-try ako mag-apply ng visa. Nandun lang siya sa harap namin. Yung pamilya niya, ako sa likod. Naisip ko, ano kaya kung magpa-selfie ako? Pero hindi ko maintindihan. Parang hindi ko talaga, parang iniisip ko, bakit? Pareha lang naman kami Di ba? Marunong siya sumuntok, marunong din naman ako Di ba? Oh. Siguro, ang pagkakaiba namin yung belt niya lang, di ba? Pwede naman akong bumili sa Quiapo, saka-sakali. Then at one time, sabay kami ni Ruben Padilla. Oo, doon magkasunod kami mismo sa X-ray. Tapos nagpalit siya ng damit. Before, yung mga airline crew, gawin niya, andyan siya. Hindi ko naman siya kilala kung sino siya. Kasi naka-face mask Sabi ko, sino kaya to? Tapos, nung nagtanggal siya ng kasi nagbihis pa siya doon sa may pagkatapos ng x-ray. Doon ko nakita, yung likod niya pala, puro yun? Ang sunog. Yung likod pala ni Ruben Padilla, sunog. Katabi niya rin ako kasi naglalagay ako sapatos Naisip ko naman magpa-selfie. Naisip ko, bakit ako magpa-selfie? Kaya hindi ako nagpa-selfie. Hindi ako nag-selfie kasi, bakit? Mas mahal ba mukha niya kaysa mukha ko? Amen? Ilang beses din ako nakasabay ng mga artista. Kahit nga itong sino yung spokesman ni President Duterte? Harry Roque. Nagkasabay din kami niyan. Halos magkatabi kami ng upuan sa eroplano. Tapos magkasabay pa kaming labas ng eroplano sa Bacolod, papuntang Bacolod. Gusto ko rin magpa-selfie sana, pero parang nasa isip ko talaga, pumapasok sa isip ko lagi, nagre-remind ng Diyos sa akin, pare-pareha lang naman tayo. Sa totoo lang mga kapatid, mas mapalad ang tao na kumikilala sa Diyos kaysa sa taong mayaman. Tandaan po ninyo ito. Ang kayamanan mo kasi mawawala. Ang lahat ng bagay natutunaw. At ang lahat na meron ka ngayon, hindi mo madala. Amen? Ang tangi lang na madala mo sa harap ng Diyos, kaluluwa mo. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, lumalapit tayo sa harap ng ating Panginoon. Hindi kung sino tayo kasi wala talaga tayo may pagmamalaki sa Diyos. Kundi dahil tayo ay pinili ng Diyos. The Bible says, you have not chosen me, but I have chosen you.
So that's the best thing na ilagay natin sa ating kaisipan. We have not chosen God for our life. Actually, sa katotohanan lamang, tayo ay pinili ng Diyos. No, ngayon, tanungin natin sarili natin, sino ba tayo? Ano ba tayo? Meron ba tayo may pagmamalaki para sabihin natin, akong pinili ng Diyos? Para isigaw natin sa buong mundo, wala kayo sa akin. Ako, pinili ako. Diba? Kasi kung pag-isipan natin maigi, may marami pang tao na mas magaling pa sa atin. Maraming tao mas gwapo pa sa atin. Maraming tao na mas maganda pa sa atin. Amen? Pero bakit tayo? Kasi mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos. He is not respecter of person. Praise God. Sabi niya kay Samuel, man looketh at the outward appearance, but God looketh at the heart. Praise the Lord. Kaya sa araw na ito, it doesn't matter kung ano itsura mo or may laman ng bulsa mo, anong damit mo, meron ka mga kapatid sa araw na ito. It doesn't matter what you wear today. It matters what kind of heart you have today. Praise the Lord. Kaya sa umagang ito mga kapatid, muli ilagak natin ang ating mga kaisipan at ang ating puso. Salubungin natin ang presensya ng Diyos, ang lahat ng kanyang kabutihan at mayroong pagpasasalamat. Subalit gusto ko lamang batiin ang ating mga bisita na nandito ngayon sa ating church. Si Brother Sander Ryan Surilla, visitor ni Sister or ni Brother Ray. Then, binabati rin po natin Sister Jessica Garcia pala. Akala ko Jessica Soho na eh. Sister Jessica Garcia. Mula sa Batasan din po ito. Siya naman ay bisita ni Sister Nicole. Si Sister Princess K. Sorilla. Magkapatid ba ito? Magkapatid? Magkapatid. Pero magkaiba ang nag-invite. Si Sister Elsa naman yung nag-invite sa kanya. Praise the Lord. Binabati rin po natin si Sister Jasmine Chris Garcia. Bisita ni Sister Juliet. And also Sister Pauline Eugenio. Bisita ni Sister Nicole. Sister Andrea Brava. Bisita ni Sister Jessalyn. And Sister Rebecca Lobaton. Sister Charlita Santerba mula sa Blumentritt. Sister Rebecca mula sa San Mateo. Bisita ni Sister Beth. Praise the Lord. And Brother Eric Garcia mula pa rin po sa Batasan Hills. Bisita ni Brother Jen. Praise the Lord. May God bless all of you today. And of course, binabati po natin ang ating pong mga nakasubaybay po sa ating sa online po natin. Binabati po natin ang sa iba't ibang panig ng mundo. Actually, nabo-view po tayo whole world. And may mga followers po tayo from Italy, Spain, France, and Hong Kong. Praise the Lord. And ngayon, Singapore. Meron na unti-unti na pong mag-ano sa atin. Ay, by the way, parang walang may nagpasa sa akin. So, walang interested sa inyo na mag-work sa Singapore. Kasi kung wala, ipasa ko sa general, kasi sayang din yon kung meron lang naman na gusto. Hindi naman tayo nagtutulak ng mag-abroad kayo ha. Sa totoo lang, gusto ko nga dito kayo eh. Kaya lang, sa akin na po na, ang mga Pinoy talaga mahilig lumayas eh. Mahilig lumayas talaga. No? Naghahanap. Minsan sweldo, kakarampot lang eh. Sa Saudi, magkano lang yung sweldo? Sometimes 15,000. Matayog ng 18. Tapos doon pa rin magtatrabaho. Tapos abusuhin ka lang ng Arabo. Praise God. Oh. And
Hindi mo mapigilan ng Pilipino, gayon pa man, we are looking forward kung hindi mapigilan man ng isang Pilipino para pumunta sa ibang bansa, they might as well be used by God to reach out other places. Amen? Sa magitan ni Sister Emeline, naabot po natin ang Hong Kong, nakastart po tayo sa Hong Kong, and ngayon mukhang unti-unti na namang nagbubukas ang Hong Kong at baka magkakaroon na naman tayo ng mga biyahe papuntang Hong Kong. Oh, mga Bible School students yan, ha? Gusto nyong sumama? Sa ngayon, baka mga next year, actually ngayon, inaano ko ni Brother Naimi kung gusto ko, pero parang ang daming requirements eh. Araw-araw ba naman may rapid test? Araw-araw. Ibig sabihin, may nagmumonitor sa'yo araw-araw. Mahirap din yun. So, ewan ko kung anong mangyayari. Just pray for Hong Kong. Hong Kong needs somebody to maintain them kasi nga meron na tayong gawain doon sa Hong Kong. So, darating ang araw ay magbubukas ulit ang mga biyahe. Yan. Sino kaya sa mga Bible School students ang makasama papuntang Hong Kong? At doon malaman natin ang anghang nila pagdating sa mga in-check. The heart is willing, the pocket is empty, ganon. The pocket is weak. Hindi, pagka sumama kayo sa akin, all expense paid yun. Kasi, ano yun eh, missions fund po yun. Magmi-mission tayo, akala nyo magbabakasyon tayo ha. Hindi, magmi-mission tayo doon. Oo. Ikutin nyo yung tapos kailangan kapalmoks ka talaga. Di ba? Kasi sayang naman yung na ikaw pinadala doon tapos hindi naman magampanan. Gayon pa man mga kapatid, pinakamaganda sa mga kapanahonan natin, binanggit na kanina, may mga palatandaan po na malapit na po dumating ang ating Panginoon, and I believe sa lahat po ng mga tao ngayon sa mundong ito, there is no greatest opportunity to serve God but our time. Ito po yung time natin mga kapatid kasi sa totoo lang, siguro hindi pa ba kayo nagsawa sa buhay sa mundong ito? Kung ako, tatanungin natin, karamihan sa atin dito, hindi naman mga bata eh. Yung iba, siguro, mga teenagers, meron pa tayo rito. Pero meron tayo mga 40 years old, 50 years old, 60 years old, 70 years old. And then, kapag tinanong natin mga kapatid, kung ayaw mo pa maglingkod sa ating Panginoon, hindi ka pa ba nagsawa? Pabalik-balik ang buhay sa mundo. At tanda natin mga kapatid, may Diyos ka o sa wala, magkakaroon ka pa rin ng problema sa mundo. Magkaroon ka pa rin ng gutom, magkaroon ka pa rin ng hirap, magkaroon ka pa rin ng sakit. May Diyos ka o wala, magkakasakit ka din. Bakit talaga ninyo mga kapatid, pag nasa Diyos ka, lahat na lang heaven? O wala pa tayo sa heaven mga kapatid. Maliban na lang kung wala ka na sa mundong ibabaw, baka maramdaman mo yung parang langit. Pero mga kapatid, hanggat hindi ka pa nakarating sa langit, ang lahat ay normal. Parehas. Parehas. Ibig sabihin, kung may problema ka, dati wala ka pa sa Panginoon, may problema ka pa rin sa Panginoon. Kung kahit na sa Panginoon ka, may problema ka pa rin. Pero mga kapatid, anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba kung sa mundong ibabaw na ito'y wala kang Diyos, pinapasan mo lahat. Ama? Pero, kung meron kang Diyos, meron kang pinapasahan. Amen? Praise God. Dito sa mundong ito, pag nabibigatan ka, sino pinapasahan mo? Facebook, di ba? Tumawa si sister, Di ba Facebook? Ay, magunos dili nga kayo yan sa mga kapuspos. Mapuspos talaga kayo dyan ng Facebook, mga kapatid, ang problema sa tao, sa mundong ito, kahit minsan mga anak ng Diyos na bibiktima, imbes na ilapit mo sa Diyos, nilalapit kay Facebook. So mga kapatid, anong nangyayari? Gulo, stress, di ba? Nagkakaroon ka pa ng samaan ng loob. And then,
bibigyan mo pa ng mga masamang kaisipan yung mga walang hindi nag-iisip, di ba? So, imbes na wala na silang isipin, pag-isipin mo pa, ay maawa ka naman sa mga tao nag-iisip sa iyo lagi, di ba? Praise the Lord. So ngayon mga kapatid, sa bawat pagkakataon natin, ang pinakamaganda ngayon is that when we come to the house of the Lord, meron tayong Diyos dito na willing tumanggap ng lahat ng kabigatan mo, lahat ng problema mo, lahat ng mga sama mo ng loob. Ipasa mo sa Diyos. Ang Diyos kasi hindi na-offend eh. Praise the Lord. Kaya sa araw na ito mga kapatid, pag-usapan natin ang isa sa mga, kung ako patingnan mga kapatid, parang ang parusa hindi karapat-dapat sa ginawa. Yung pag-usapan natin. The consequences is too much than the act or deed itself. Ito po ay mababasa natin sa Joshua chapter 7, mga kapatid. But before that, let us ask God to bless us today before we deliver the word of the Lord. Let us bow our heads. Heavenly Father, we praise you. We magnify your name. Thank you, God, for this opportunity. May you will bless every heart and mind. Ready us, Lord, to receive the word. And God, bless every visitors that we have. Maging Panginoon ang mga kapatiran ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Praise the Lord. Medyo pasensya na kayo sa aking boses. Medyo ganun lang talaga yan. Nagbibinata. Nagbabago yung boses. Hindi, actually, medyo nilagnat po ako ng mga nakaraan, pero okay naman. That is why, hindi muna ako nakikihalubilo sa inyo para just for social distancing purposes lang muna. Anyway, mga kapatid, my topic for today is on Joshua chapter 7, the sin of Achan. Sa Tagalog, ang kasalanan ni Achan. And to sum it up, it is greediness. And that greediness ends up in a very, masabi po natin na masaklap na kaparusahan. Greediness, sometimes we think that we want to acquire all things. But kabaligtaran po ang nangyayari. Because it will lead to emptiness. Lahat ng greedy na tao, walang kabusugan. Lahat ng greedy, walang kabusugan, walang katapusan ang paghahanap. Praise the Lord. Now ngayon, ano ba ang utos ng Panginoon? We are still on this process now, on a situation na ang Israel ngayon ay nakatawid na sa River Jordan towards the promised land in Canaan. And then, the Lord gave Canaan, Jericho, to the tribe of Israel. Binigay na ng Panginoon, and in fact, natalo nila ang Jericho without sweating. Walang kahirap-hirap eh. Natalo nila ang Jericho. However, mga kapatid, bago ang lahat, ay binigyan po sila ng babala. Ito po ang nangyari sa Joshua chapter 6 verse 18 to 19. Basahin ko po. And ye in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest you make yourselves accursed. When you take the accursed thing and make the camp of Israel accursed and trouble it. Puro curse, no? Sumpa. Sabi niya, keep yourselves from a curse. Lumayo ka sa mga bagay na sinumpa. Lest, sabi niya, sumpain mo ang iyong sarili. Ayan. Ang sumpa, mapupunta sa iyong sarili. And when you take the accursed thing, kung kukuha ka ng mga sinumpang bagay, at gawin mo ang Israel na kasumpa-sumpa, at hindi lang yan, magdadala ka ng kaguluhan. Pero ang verse 19 is a different thing. Ang sabi ng Panginoon, all the silver and the gold and vessels of brass and iron are
consecrated unto the Lord. That's in verse 19. They shall come into the treasury of the Lord. So, ang sabi ng ating Panginoon, lahat ng bagay kasumpa-sumpa sa loob ng Jericho, maliban sa lahat ng bakal, ginto, pilak, brass, copper, lahat, yun ay ibigay sa Panginoon. At walang isang taong pwedeng magbitbit ng kahit na anong pilak, kahit anong ginto, kahit anong bakal, hindi niya pwedeng ibulsa, rather, ilagay niya sa treasury ng ating Panginoon. So this commandment actually, mga kapatid, varies from time to time sa kasaysayan ng Israel. Maraming pagkakataon na nilulusob ng Panginoon, pinapalusob, kagaya for example kapanahonan ni Saul, pinapalusob ng Panginoon ang mga Amalekites. Ang sabi ng Panginoon, wala kayong ititira. Bata, matanda, babae, lalaki, hayop, baka, kambing, tupa, lahat, patayin. Walang ititira. Diba? Parang pag-iisipan mo, iba naman yun. But the same way, it is about the spoils of war. Meaning, when you say spoils of war, noong unang panahon, nabubuhay ang mga kaharian sa spoils of war. Ibig sabihin, lulusubin nila ang isang lugar, and then pagkatapos lahat, siyempre natalo, lahat ng meron doon, dala nila. Sa kanila yun. That's spoils of war. And in fact, even the Bible says, and maging sa ang ating Panginoon, the principle is, yung sundalo ay karapat-dapat ng spoils. Ibig sabihin, kung ano yung mga nakuha niya sa kanyang pakikipaglaban, ay pwede niya talagang maangkin. However, pagdating naman kay Saul, mga kapatid, iba rin ang sinasabi. Pagdating kay David, in fact, nagkaroon ng pagkakataon kay David na hindi niya na halos madala or hindi niya halos mabitbit lahat ng spoils ng mga kaharian na kanyang nilusob. So, ibig sabihin, mga kapatid, iba-iba ang tingin ng Diyos sa mga bagay-bagay, kaya hindi mo pwede masabi na pagka-spoil sa iyo lahat. Kung ano lang ang sabihin ng Panginoon. Now, ngayon, mga kapatid, ang nangyari sa chapter 7, the next chapter, in verse 1 to 9, basahin ko sa mas mababaw na English, anong nangyari? And the Lord's command to Israel not to take Jericho, anything that was to be destroyed, was not obeyed. So a man named Achan disobeyed that order, and so the Lord was furious with the Israelites. Achan was the son of Carmi and grandson of Zabdi, and belonged to the clan of Zerah, a part of the tribe of Judah. In Joshua in verse 2, Joshua sent some men from Jericho to Ai, a city east of Bethel, near Bethaven, with orders to go and explore the land when they had done so. So, mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagbigay ng utos, hindi nasunod, dahil may isang tao na ang pangalan ay si Achan ang nag-disobey sa order at sa utos ng ating Panginoon, kaya nagalit ang Panginoon. Nung time na yon, walang kalam-alam si Joshua, kaya pinadala niya ang mga tao para mag-spy sa kaharian ng Ai. And that was just only, magkalapit lang yan sila, bali sunod na lungsod po yun. And they reported back to Joshua in verse 3, there is no need for everyone to attack Ai. Hindi na kailangan lahat tayo lulusob, sabi nila. Kung di magpadala ka lamang ng mga 2 hanggang 3,000 tao, hindi mo na kailangan ipadala ang buong army para makipaglaban dahil hindi siya malaking lungsod. Napakaliit siyang lungsod, sabi ng mga nag-spy. And so, mga kapatid, nagpadala si Joshua in verse 4, 3,000 Israelites made the attack.
Kung inyong makita, mga kapatid, ang estimate ng mga spies, 2 or 3,000. Ang ginawa ni Joshua, maximum. Pinadala niya ng maximum. Baka medyo na-underestimate niyo yung kalaban, 2,000 ha. O ito, 3,000 para sigurado tayo. Unfortunately, they were forced to retreat. Ibig sabihin, natalo po sila. Ano pong nangyari sa verse 5? The men of Ai chased them from the city gate as far as some quarries and killed about 36 of them on the way down the hill. Habang patakbo na sila atras, hinabol pa sila. At 36 sa kanila ang namatay. Then the Israelites lost their courage. Actually, sa King James, their heart melted like water. Alam niyo, sa pagkipaglaban, kailangan malakas ang puso mo, di ba? Dapat ang puso mo, medyo kakayanin mo yung pressure. Pagka bumigay na ang iyong puso, ika nga, mag-meltdown ka na, mawalan ka ng moral, mawalan ka ng courage, anong mangyayari? Wala ka ng lakas. So, sa kagaling nila, lahat sila tumakbo at nawalan sila ngayon ng lakas. And in verse 6, nagtaka si Joshua, siyempre. Joshua and the leaders of Israel tore their clothes, pinunit nila ang kanilang mga damit, and they throw themselves to the ground. Nagpatira pa sila sa lupa before the Lord's covenant, Ark of the Covenant, and lay there till evening. So imagine ka, mga kapatid, nung malaman nilang balita, mula possibly mga tanghali yan hanggang gumabi, nandun lang sila, nagpatira pa sa harap ng Panginoon with the dust in their heads to show their sorrow. Para magpakita sila na hindi nila nagustuhan kung ano ang nangyaring ito at hindi sila nagiging hindi nila matanggap ang nangyari. In verse 7, Joshua said, Sovereign Lord, why did you bring us across the Jordan at all? Sabi niya, bakit mo pa kami dinala patawid ng Jordan to turn us over to the Amorites? Para lang naman ibigay mo kami sa kalaban namin. Pinatawid mo pa kami to destroy us? Why didn't we just stay on the other side of Jordan? Sabi nga nila, bakit mo pa kami pinatawid? Papatay mo lang naman kami pala. Hindi dapat doon na lang kami sa kabila, okay na kami doon. Okay na kami doon sa kabila. Kumbaga, yung frustration, sometimes sasabihin natin, mas maganda pa yung buhay ko dati Kaysa nung nasa Panginoon ako, mas lalong lumala. Di ba? Sasabihin mo, Panginoon, dinala mo ako, akala ko magiging maayos yung buhay ko. Nandito ngayon, bakit parang lumalala ang buhay ko? Alam niyo mga kapatid, yung mga question na yan, hindi po tayo exempted. Kasi kahit si Joshua, tinanong niya ang Diyos, bakit nagkaganon? Pero mga kapatid, sa totoo lang, pagka ganyang bagay ang nangyari sa buhay natin, I think the best question should not be towards God, but towards you. Dapat, pag hindi magandang nangyayari, huwag mong tanungin ang Diyos, Lord, bakit? Pag hindi pinagaling ng Diyos, Lord, bakit? Hindi natin po pwedeng tanungin ng Diyos ng ganon, mga kapatid. Una, ilagay natin sa ating perspective, ibalik natin sa ating mga sarili, bakit? Ano ang naging kalagayan mo sa Diyos? O anong naging kalagayan niya sa Diyos? May mga tao, sometimes mga kapatid, you spend a lot of hours just to plead to God for healing. But God doesn't listen. So sometimes tatanungin mo, Lord, bakit hindi mo kayang sagutin? Sinagot mo naman yung iba, bakit hindi mo kayang sagutin? Pero mga kapatid, sometimes you prayed, but that person probably has something wrong na hindi mo maintindihan. Alam ninyo mga kapatid, sino man sa inyo ang nakaranas ng himala ng Diyos, tandaan ninyo, hindi ka binigyan ng Diyos ng himala kasi special ka. Binigyan ka ng himala kasi may purpose siya sa iyo. Praise God. Kaya
binigyan ka ng himala ng Diyos sa buhay mo para makapaglingkod ka sa Kanya at magiging testimony ka sa iba. Praise the Lord. But you know, sometimes there are situations that you might question God, but God puts you to that situation kasi gusto niya malaman din ano ba talaga ang puso mo. Dahil ang gusto ng Diyos, kung makaranas ka ng himala sa buhay mo, dapat buong buhay mo, bigay mo na sa Diyos. Kasi pangalawang buhay mo na halos yun. Pero marami sa atin, mga kapatid, sometimes nakaranas tayo ng himala sa Diyos, pero pag maganda ng pakiramdam natin, pag ayos ng pakiramdam natin, pag nakuha na natin ang gusto natin, mga kapatid, kinakalimutan natin ang ating pangako sa Diyos. Praise God. And that is why God turns a deaf ear. Tinatakpan ng Diyos sa ating mga panalangin. Tandaan niyo mga minamahal, ginamit ng Diyos ang mga himala para marami ang sumunod sa Kanya. Ginawa niya ito sa Bethsaida, ginawa niya ito sa Chorazin. Imagine ka mga kapatid, naglalakad ang Panginoon, may isang tao, may sakit, pinapagaling ng Diyos, merong demon possessed, pinapalayas ng Diyos ang espiritu, masamang espiritu. Maraming mga tao ang lumakad ng mga lumpo, maraming mga bulaga nakakita. Pero mga kapatid, walang response ang Chorazin at Bethsaida. Na-frustrate ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, woe unto you, Chorazin, woe unto you, Bethsaida. Dahil kung ang himala na ginawa ko sa inyo, ginawa ko sa iba, sana sila naglingkod pa sa akin. Praise God. Nakakalungkot mga kapatid. Alam ko, lahat tayo dito, somehow in our life, nakaranas tayo ng himala. Amen? Sa simpleng trangkaso lang, mga kapatid, wag niyong isipin na dahil sa Newsip yun or kaya sa BioFlow, kaya ka gumaling. Dahil ang kamay ng Diyos, actually, mga kapatid, nandun, kaya ka pinagaling ng Diyos mula sa mga lagnat mo o sakit ng ulo, sakit ng tiyan. Sometimes, dahil masyadong available ang mga gamot sa Mercury Drugstore or dyan sa mga generics pharmacy, mga kapatid, hindi na natin na-appreciate. Pero ilan ba sa mga tao ang naka-experience na kahit anong gamot ng doktor, hindi gumaling? Kung ang gamot talaga ang nagpapagaling, ilan na ba ang nakaranas ng lahat ng gamot binigay na hindi pa gumagaling? Nakita niyo mga mayayaman ngayon na may mga sakit? Kamakailan lamang ilang artista ang, di ba, namatay. May mga sikat at nagiging trending ang buhay. Di ba? Pumunta na sa pinakamahal na ospital, pinakamagaling na doktor, pinaka-available na technology, pero wala rin. No, ngayon mga kapatid, palagay ninyo yung simpleng sipon mo, yung simpleng trangkaso mo, pinagaling ka ni BioFlow? Hindi. Kasi kahit isang dosenang BioFlow ang inumin mo, kung hindi ka pagalingin ng Diyos, hindi ka talaga gagaling. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So the best question should not be towards God when things doesn't go wrong. Agad doesn't go right. Pagka hindi maganda ang mga nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, sit down. Huwag magpanik. Huwag kang mag-alsaburuto. Huwag kang mag-rebelde sa Diyos. Sit down and think. Meditate on God. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, ipakita mo sa akin, ano bang may problema? Sometimes we are blinded. Hindi natin makita ang problema sa buhay natin, mga kapatid. So ngayon, ang nangyari dito, medyo nalungkot itong si Joshua. Sabi niya, bakit mo pa kami pinatawid? Kung ganun lang din naman, na kami ay matatalo ng mga Amorites and nakakalungkot pa na pagkatalo ito, mga kapatid. Na-knock out ka sa duwende, kalahin mo yon.
Yung si Goliath kalaban mo, natalo mo, yung mas malaki sa'yo na knockout mo. Tapos, meron kang unano na kalaban, na knockout ka. Di ba? Nakakahiya yun. O, nakaka-insulto, di ba? O, siyempre, hindi matanggap ito ni Joshua, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya in verse 14, "In the morning, therefore, ye shall be brought according to your tribes. And it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof. And the family which the Lord shall take shall come by households. And the household which the Lord shall take shall come man by man." Ang sistema, sabi ng Panginoon, ganitong gawin mo, Joshua, kinabukasan, ipatawag mo ang bawat tribo. Lahat ng tribo, per tribe. And then, kung kanino ko sabihin, kumbaga, kung kanino papatak yung word of God na magsabi na itong tribo na ito, ihiwalay mo yung tribo na yon. At mula sa tribo na yan, kung kanino, i-arrange mo sila family to family, and then sa family na yan, kung kanino naman papatak. And then, mula naman sa family na yan, kung sinong tao. Ayan. Yun po yung ano ng ating Panginoon. Sometimes, habang binabasa ko po ito, sumasagi sa aking isip, bakit hindi na lang ituro ng Panginoon? Di ba? Parang diretso na lang. Di ba? Sabihin, Joshua, ka nga rito. Alam ko kung sino yung culprit. Bakit kayo natalo? Kunin mo dun si Akan, dalhin mo dito, at tapos patayin mo na. Di ba? Pwede, di ba? Pwede. Pero bakit pinatawag pa ang bawat tribo? Mula sa bawat tribo, sa bawat pamilya, kasi ang tribo, may pamilya yon. Ibig sabihin, kung nga anak ni Judah, no? Maraming anak. Kung nga kay Levi. Anak ni Levi, 3. Diba? Si Gershon, si Merari, at saka si Kuhat. Diba? So, mula naman kay Kuhat, may mga pamilya din. And then, sa pamilya, may mga pamilya nagsanga-sanga. So, bakit ginawa ng Diyos yun? You know, brethren, ang nangyari kasi dito is that they are now entering into the promised land. And this is the first time that they are going to fulfill the promises of God. At niligtas na sila mula doon sa Egypt, nakatawid na sila sa Red Sea, nakatawid na sila sa Jordan, and now, they will possess the land. And this is very essential because this is foundational. Foundational. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga magandang plano kasi ang Diyos. Pero kung hindi tama ang espiritu, hindi tama ang attitude, hindi tama ang pananaw, mga kapatid, walang silbi ang lahat ng pangako ng Diyos. Napakaganda ng pangako niya sa Israel. Subalit, dito pa lang, pinakita na ng Panginoon. Now, why is it na pinatawag ang tribe? That everybody would see. Kasi, kumbaga, sa totoo lang, mga kapatid, may posibilidad na ang ginawa ni Achan, gagawin din ng iba. So, pinakita ito ng Diyos sa harap at sabi niya nga, hanapin mo. Pero ang pinaka matindi nito, mga kapatid, ito ang sabi ng Diyos sa 15. "And it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire." Kaya mo yun? "He and all that he had, because," take note, "he hath transgressed the covenant of the Lord, and because he hath wrought fully in Israel." Praise God. Alam niyo kung anong nangyari pag binasa po ninyo hanggang katapusan ng Joshua chapter 7 is that napunta ngayon kay Achan. Mula sa tribe, napili ang Judah. Mula sa tribe ni Judah, napili ang family ni Zerah. And then mula kay Zerah, kay Zabdi, hanggang sa umabot kay Achan. At saka si Achan, hiniwalay si Achan kasama ang kanyang pamilya.
Ang nakakalungkot dito mga kapatid, kasama anak, kasama asawa, kasama ang kanyang mga kapatid, lahat ng household niya, buong pamilya niya, lahat ng ari-arian niya, tolda niya, damit niya, lahat ng mga ari-arian. Tinanong ngayon siya ni Joshua, ano bang ginawa mo, Achan? Achan, ano bang talagang ginawa mo? Sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Repentant naman ang spirit niya eh. Nagkasala ako sa Diyos. Kasi yung sabi ng Diyos na walang kukunin na kahit na anong bagay sa Jericho, sabi niya, I feel greedy. Nagkuvet ako ng mga bagay na hindi dapat. Nakita niya kasi ang ganda ng damit. Sayang. Tapos ang dami, nagkalat yung mga pilak. Sayang. Mga ari-arian. Sayang. So, pinangtipon niya. Hindi ko alam kung paano niya binitbit na hindi siya nakita. Pero ayon sa kwento, mga kapatid, hinukay niya ang ilalim ng kanyang tolda pagkatapos nilagay niyang lahat ng mga bagay na yon at tinakpan. At ngayon, sabi ni Joshua, dahil ginawa mo ito, Achan, dahil nilagay mo sa peligro ang Israel, hiniwalay sila at binato hanggang mamatay. Kawawa, no? Kasi kung tutusin, ako ba tingnan, rabiri lang naman. Ay, thief. Di ba? Pag nanakaw. Kung tutusin, lahat tayo nakapagnakaw eh. Kahit pa piso-piso. Amen? Ilan ba sa inyo ang nangupit sa wallet ng mama at papa nyo? Ha? Di ba? Sa atin nga ngayon, yung mga nakaw-nakaw lang eh, pinapatawad na lang eh, di ba? At sabi, wag mo nang ulitin ha. Ganito, ibalik mo na lang, bayaran mo na lang. Anong mga nakuha, ibalik mo na lang. Pero dito hindi eh. Sumobra. Minsan pwede mo tanungin, Lord, bakit sobra naman yon? Parang kagaya din ng kay Cain. Di ba, nagreklamo din si Cain? Ang sabi ni Cain, sobra-sobra naman tong parusa sa akin. Pero mas matindi naman yung kasalanan niya, murder yun eh. Di ba? Ikumpara naman, murder yun. Ito, thief lang eh. Kung tutusin. Kaya lang mga kapatid, pag tiningnan natin, it is not about the things that he got into himself. It is actually a great violation of God's word. It is actually taking the accursed thing. Yung mga bagay na sinumpa ng Diyos, kinuha niya, na sinabi nga ng ating Panginoon, hindi mo pwedeng hawakan, hindi mo rin pwedeng kunin. No, ngayon mga kapatid, lahat sila, pati ang ari-arian niyan nawala. Ubos, sinunog, pero binato muna sila hanggang mamatay kasama ang mga kababaihan, kalalakian at anak ni Achan na wala na siyang may naiwan na lahi. Mga kapatid, naisip ko, kung ang Diyos natin, kagaya pa rin ng Diyos sa Old Testament, walang may naiwan. Na-realize nyo ba mga kapatid? Kung ang Diyos natin ngayon, kung ang kanyang karakter at pagka-istrikto, ganon pa rin kaysa Old Testament, wala ni isa sa atin ngayon ang nandito. Lahat tayo na puspos na. Lahat tayo na nalipol na sa balat ng lupa. Kaya nga kung tutusin, magpasalamat tayo. Alam niyo kung anong nangyari? Pasalamatan natin ng Diyos. Bakit? Kasi nung mga time ng Old Testament, ang Diyos nag-govern according to the holiness standard of God. Na walang taong makatayo sa harap ng Diyos na makasalanan. Lahat ng tao na nakaharap, walang makakita sa Diyos na mabuhay, mga kapatid, because
our sins cannot stand before the holiness of God. Nakita natin at narinig natin ang awitin dito kanina, He is holy. He is holy, and He is holy, and He is holy. And the Bible says that, be holy because I am holy, the Lord said. Now, in the Old Testament, if the standard of God, yun ang basihan ng ating Panginoon para tayong lahat ay makaharap sa Kanya, wala ni isa sa atin ngayon ang pwedeng makatayo sa harap ng Diyos dahil lahat tayo, mga kapatid, we all failed before the presence of God. But think about this. Dahil ang Diyos naawa sa atin, minahal niya tayo, sabi niya, for God so loved the world. Minahal tayo ng Diyos. Anong ginawa niya? From the Spirit, nagkatawang tao siya. Nung nagkatawang tao siya, mga kapatid, nakita natin ang Diyos face to face. Hindi lang sa Espiritu. Face to face, nakita ng tao ang Diyos. Pero itong pinakamagandang balita, mga kapatid, na ang Diyos, simula sa araw na yon, nagiging merciful, nagiging grace, full of grace sa lahat ng kasalanan ng tao. Umiba ang pagtingin ng Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, inabot tayo sa panahon, hindi sa Old Testament. Iba sa inyo, baka gusto nyo pa, sana kasabay ko si Abraham. Sana kasabay ko sila ni David. Sana yung hari namin that time si David. Sana kasama kami ni Samuel, okay? Sama kami ni Isaiah, ni Elijah, ni Elisha. Di ba? Gusto natin yun. Pero palagay mo, kung nandun ka na buhay ng mga panahon na yon, saan ka kaya pulutin? Ha? Sa palagay ba ninyo, mga kapatid, ng mga panahon na yon, kagaya ni Abraham, magiging kaya ka rin ba ni Abraham na susunod sa Panginoon? Posible hindi, di ba? No, ngayon ako, mga kapatid, naisip ko, nagpapasalamat ako na kahit mahirap ang buhay ngayon ako nabuhay sa panahon na ang Diyos ay nagiging maawain sa tao. Minahal niya ang tao. Hallelujah! Ang Old Testament, puro lang yun mga balita. Puro lang sila balita. Anong sabi ng Panginoon? Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. I will come and save you. Yun ay puro lang balita. Ito ngayon, sa ating kapanahunan, eksakto, totoo, dumating ang Diyos para iligtas tayo na ang ating kasalanan ang ating kasalanan kasing pula ng iskarlata, gagawin niyang maputi kagaya ng niebe. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi man magandang mga kapanahunan natin ngayon ikumpara nung unang panahon. But I still love my time, brethren, dahil sa mga kapanahunan na ito ngayon, hallelujah, ang Diyos ay puno ng awa. Kaya matawag natin siya, God is good. Nung unang panahon sa Old Testament, pag hindi ka naniniwala sa one God, patay ka. Sa mga kapanahunan na yon, kung may alam na silang Trinity, patay din sila. Bakit? Nung unang panahon sa Old Testament, kailangan maniwala ka lang sa isang Diyos. At yan ay ang Diyos ng Israel. Pag hindi ka naniniwala sa isang Diyos, patay ka. Anong ibig sabihin? Bakit ganun na lang kalupit? Hindi po. Sa Diyos kasi, ang hindi naniniwala sa Kanya, walang karapatang mabuhay. Sa Old Testament, walang karapatang mabuhay. Bakit? Because every man was created for the purpose of God. Lahat tayo nilalang ng Diyos, na-create ng Diyos para sa Kanyang purpose. Eh kung hindi ka naman nagsiserve ng purpose ng Diyos, wala kang dahilan para mabuhay. You have to be eliminated. Wow. Ganun ang standard ng Diyos noong unang panahon. But thank God. Hallelujah. Sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng tao ngayon ay merong pagkakataon. Sabi pa nga ng Revelation, whosoever will may come. At yun ang dahilan, mga kapatid, na ang tabernakulo ay pinunit ng Diyos nung siya'y namatay sa cross
Because ngayon, wala na yung mga standard ng tao, wala na yung nasa lupa. Ang standard na lang natin ngayon is Jesus Christ. Kaya nga sabihin ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. No, ngayon mga kapatid, bago po tayo magtapos, meron pong mga 5 bagay na dapat nating kunan ng lesson sa kwento ni Achan. Praise God. Number 1, that we cannot hide anything from the Lord. Amen? Ang problema ng tao is that when we do sin, we think that nothing can see. Yun po yung problema. But we cannot hide anything from the Lord. Sa totoo lang, mga kapatid, ang bawat isa, sabi pa ng Biblia, the eye of the Lord is in every place, beholding the good and the evil. So, kahit saan man ang Diyos nandun, God can see everything. Number 2, that the will of God can never be based. Anong nangyari? Ako lang palang meron. Okay, pakinggan nyo na lang maigi. The will of God can never be based on man's opinion. Sa sinasabi ko kanina, mga kapatid, bakit may mga pagkakataon na sinasabi ng Diyos, yung spoils na to, pwede mong kunin. Tapos, meron namang pagkakataon na sinasabi, wala ni isang spoil dito or isang bagay na pwede mong dalhin. Sa isang bahagi naman, sinabi ng Diyos, itong kalahati, itong mga bakal na ito, mga pilak, ginto, dalhin mo yan sa Panginoon. The rest, patayin. The rest, sunugin. Now, what makes now a real standard kung ano ang dapat nating gawin? Now, kung ang tao sometimes, mga kapatid, may sarili siyang batayan ng will ng Diyos. Pero sa totoo lang, hindi ito nababase sa opinion mo kung tama ito o hindi. May mga tao, mga kapatid, na ang ginagawa nila is that nilalagay nila sa feeling, okay lang naman siguro yun. Wala naman sigurong problema. But is that the standard of God? Is the Word of God ay yan ba'y pinapahintulot ng salita ng Diyos? Pagka tinignan natin, ang mundong ito may sarili na silang judgment. May gusto silang gawin at iniisip na lamang nila, okay lang naman ito. Marami naman ang gumagawa nito, so okay ito. Pero sa totoo lang, mga kapatid, the Word of God is like a plumb line. Alam niyo ba kung anong plumb line? Sa Tagalog, hulog. Anong hulog? May tali po yan, tapos meron po siyang parang cone na mabigat. And then, ang lahat ng karpintero dito naintindihan nilang ibig sabihin. Hulog, plumb line. Ang plumb line, mga kapatid, kung wari, nagpapatayo ka ng poste, magbubuhos ka, lagyan mo ng plumb line mula sa taas pababa. Kung ang poste mo ay malaman mo kung straight o tabingi. Pagka gusto mo naman ang level, siyempre, gumagamit ka ng level spirit or level hose or level kung tawagin. Ano po? Now, kapag walang hulog, walang engineer na magaling kapag walang hulog. Yang mga building na yan na 100 stories, paano mo masabi na straight talaga, di ba? Nakakita ba kayo ng building na parang nakaganon maliban sa Leaning Tower of Pisa? Ang Leaning Tower of Pisa yan, dahil lang yan sa yung pundasyon, bumigay sa kabila, kaya gumanyan siya. Pero lahat ng building dapat straight. Ano kayang pakiramdam mo kung ang poste mo pa ganon? Di ba? Tapos yung building pa ganon. Nakaganon. Parang siguro dumadaan ka lang sa building, gumaganyan ka na kaagad, no? Parang ginaganyan mo na, parang ang feeling mo kasi matutumba Di ba? So kung gumagawa ka, kailangan may plumb line yan. Now ngayon, anong ginagawa ng mga karpintero pagdating sa plumb line, ng mga engineer? Siyempre, ang plumb line ang sundin mo. Amen? Hindi, wag mong i-adjust ang plumb line para tumama.
So for example, di ba ganito? Straight. Lagay ka plumb line, di ba straight? Eh ang poste mo nakaganon. So ibig sabihin, pag nilagyan mo ng plumb line pababa, pag sinukat mo rito, maiksi. Pag sinukat mo sa baba, maluwang. So ibig sabihin, humihiling ka pakaliwa ang iyong poste. Anong gawin mo para tumama? Palagay po ninyo. Ang plumb line idikit para magparehas ang sukat? Or ito ang ituwid? Di ba? So ganitong buhay natin. Word of God is the plumb line. Huwag po nating ritukihin ang salita ng Diyos para tumama sa atin. Amen? Ang buhay natin, ang ayusin natin para tumama sa salita ng Diyos. Doon ka magbase. Tama bang buhay ko? Tabi ka sa Word of God. Itabi mong buhay mo sa Word of God. Huwag mong isipin na, hindi, palagay ko, okay na yan. Tanungin ninyong mga tao dyan, ilang beses na po kami nag-survey. Tanungin po ninyong mga tao na yan kung paano siya maligtas. Karamihan ang iisipin niya, palagay ko. Yeah? Kung sa'yo, brother, paano ka maligtas? Palagay ko, kung sa akin, maliligtas ang tao kapag maayos naman siya, hindi naman siya gumagawa ng masama, hindi siya nanluluko, di ba? Yun ay standard mo. Opinion mo yan kung tawagin. Opinion mo lang. Ang tanong, anong nakasulat sa Bible para sa kaligtasan mo? Amen? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang konklusyon eh. Kaya nga dumaming religion sa mundo eh. Kasi may kanya-kanyang konklusyon. Tingnan po ninyo, ilan ba ang major religion kahit na lang denominasyon? Sabihin na lang natin, major denomination sa, kahit sabihin mo na lang, ibabaan na lang natin, 100 major denominations as far as doctrine is concerned. So, ibig sabihin, hindi yung mga organisasyon kundi yung doktrina. Sabihin na lang natin, 100 sila. 100 din niyang kaparaan para mapunta sa langit. Kasi bawat isa, magkakaiba ng paraan. Kasi kung pareha lang naman sila, bakit pa sila naghiwalay? Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, may kanya-kanyang paraan ng tao para makapasok sa langit. May nag-iisip na at kung may pananampalataya ka sa Diyos, maligtas ka na. May nagsasabi naman na basta maging member ka lang dito, ligtas ka na. May nagsasabi naman na basta sinusundan mo lang yung kasuguan ni Moses, ligtas ka na. Marami. Mga kapatid, ang tanong natin dito ngayon, pag dumating na sa isang punto kung seryoso ka man sa iyong kaligtasan, ano ba talagang sabi ng Panginoon para makapasok ka sa langit? Very simple, di ba? Ang sabi ng Juan 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That's very basic, that's very precise, very short, at pinakaklaro mga kapatid, na sagot ng Panginoon na siyang galing sa langit, napunta sa lupa para magdala ng mabuting balita para ikaw, ako, lahat tayo dito ngayon ay maligtas. At nung tinanong siya, paano nga ba makapasok sa langit? Ang sabi ng Panginoon, maliban na isang tao may panganak sa tubig at espiritu, ay hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Walang may binanggit na religion. Hindi po niya binanggit, maliban na kayo'y maging member ng Acts Evangelism sa batasan. Kailangan sa batasan po talaga para maligtas. Wala. Anong sabi niya? Kailangan ka may panganak sa tubig at espiritu para ka makapasok sa karya ng Diyos. Now ngayon, bakit meron tayong church dito? Kasi lahat tayo dito ngayon naniniwala, kailangan natin na may panganak sa tubig at espiritu para makapasok sa langit. And that is why most of us here decided already to get baptized in the name of Jesus Christ and receive the Holy Ghost kasi alam natin yun ang paraan ng Diyos para makapasok ka sa karyaan. Hallelujah! Walang makabago niyan, mga kapatid. And so it doesn't matter what the name of your church is,
Kung ano man pangalan ng simbahan mo, ilagyan mo man yan ng lahat ng alphabet na nandun, mga kapatid, sa pangalan mo, it doesn't matter. It doesn't matter what organization is that, ang nandyan sa labas or anong pangalan, mga kapatid, pinakamahalaga talaga dito ay ang pagtuturo na kung saan nakabase mismo sa salita ng ating Panginoon kung paano ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Mapunan ninyo, mga kapatid, na marami mga tao naniniwala na ang sa tao maligtas by being born again. John 3:3. Maborn again. Try ninyong tanungin. Paano ba maborn again? Hindi kanila dadalhin sa verse 5. Ang sagot actually sa verse 5 lang naman eh. Si Jesus kasi nagsabi niyan. So si Jesus sasagot. Sinong pinapasagot nila? Yung doon sa Ephesians 2, chapter 2 and chapter 4, mga nakasulat doon, for by grace, 2:8, for by grace ye are saved through faith. Ba't ka pumunta doon? Na-born again na yun. Ikaw hindi pa eh. Bakit? Kanino ba sinabi yun? Taga-Episo. Basahin mo sa Episo. At hindi mga unbeliever yun. Mga kapatiran na yun. Nabaptize na. Nakareceive na rin ng Holy Ghost. Nire-remind na lang sila. Kaya nga mga kapatid, yung sinasabi ng ating Panginoon dito na dapat maganap sa buhay natin, yan ang dapat na sundin natin because that is the will of God and that is the Word of God and it is not based on my opinion. It should not be based on your opinion. It should be based on God's Word. Pangatlo, mga kapatid, nakakatotohanan nating makuha dito is that our sins can affect others. Whether we like it or not, if you are a leader, your sins would affect others. And whether if you are just an ordinary member, your sins affects your family, affects everybody. And in fact, kahit ang dealing mo sa kapwa mo, kapag ikaw ay nasa fallen state, ay iba. Alam nyo ba yon? Iba ang feeling mo sa fellowship. Kapag ikaw ay nasa fallen state, wala kang gana sa fellowship. Wala kang gana mag-attend, wala kang gana mag-join, wala kang gana sa lahat ng mga bagay na dapat mong gawin, mga kapatid. So your sins, you have to remember this, that your sins is not just only yourself and your personal. It is. It will affect everybody. Dahil nga sa nangyari kay Achan, buong pamilya niya at buong lahat ng mga nakadikit sa kanya, mga kapatid, they are all gone. Number 4. Balik muna tayo sa 4. Ay, walang 4? Okay, basahin ko na lang. Nagkamali Napunta yata si baba. Yan, dyan muna tayo. Balik lang tayo mamaya. Na hindi pala naakyat. Greediness will always lead to emptiness. Ano bang greediness? Balik tayo sa greed, doon sa taas. Yon. Greed is an uncontrolled longing for increase in the acquisition or use of material gain or social value such as status or power. Greed has been identified as the undesirable throughout known human history because it creates behavior conflict between personal and social goals. Nakita nyo ba? Pag may greed, or sa Tagalog pa ay, ano ba sa Tagalog ang kasakiman. Kasakiman. Ang kasakiman, sabi nga rito, sa history, nagsisira ito ng personal na relationship and maging ang mga naapektuhan ng mga social goals. Kahit nga mga kapatid, in between the group, between the churches, between families, between organizations, kapag merong greed ang isang parte, mga kapatid, maapektuhan ang lahat ng bagay. Now, this is uncontrolled longing for increase. Ibig sabihin, gusto mo ma-attain ng mga bagay nito na hindi mo kayang i-control ang iyong sarili. This is a very number one culprit, mga kapatid, because even Eve was deceived by the devil because of greediness. Marami siyang mga bagay na gusto niyang makuha at naisip niya kapag nakuha niya, magiging masaya siya. Sa totoo lang, mga kapatid, ang sinasabi nga ng ating Panginoon na kung anuman ang mga bagay
na binibigyan mga material ng mga bagay na ito, kung ang buhay natin, dito natin ibuhos, mawawala natin ito. Sabi ng Mark chapter 8 verse 35, basahin ko po sa inyo, that for whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Ibig sabihin, mga kapatid, greediness is something that you use up all your effort, all your time, lahat ng panahon mo, talento mo, para makakuha ka ng mga material ng mga bagay. Ang gusto mong matin, makuha mo. Ang mansion na gusto mong mapatayo mo. Ang kotse na gusto mong i-drive, nakukuha mo. And up to the point that you forgot that you have a soul. Na nakalimutan mo, meron ka rin palang kaluluwa na dapat mong bigyan ng pansin at pakainin, mga kapatid. And so, lahat ng lakas mo, lahat ng panahon mo, nagugol mo na para sa mga bagay na makamtan mo. But the Bible says, whosoever shall save his life shall lose it. Ito po ang nangyari, mga kapatid. Ang greediness ni Achan ay nag-lead into nothingness. Wala nang may naiwan. Lahat ng bagay na kanyang pinag-ipunan, naubos. Marami akong mga tao na nakikita, mga kapatid, hallelujah, na binigyan nila ng time ang kanilang mga negosyo. Wala namang problema, mga kapatid, kung bigyan mo yun ng time, as long as hindi mo makalimutan ng Diyos. Ang problema ng tao is that na binigyan niya ng too much time ang mga bagay na maka-acquire siya ng wealth, and then anong nangyari? Nakalimutan niya ang Diyos. Hindi na siya makapunta sa simbahan, hindi na siya maka-worship dahil ang dami ng mga gumugulo sa kanyang isip. May mga iniisip siyang bayarin, may mga iniisip siyang dapat kolektahin. Mga kapatid, hanggang sa ang lahat ng mga bagay na ito ay mawala. So ngayon, anong sabi ng ating Panginoon sa verse 36? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Wow! Mga minamahal, ngayong araw na ito, hindi mahalaga kung ano ang laman ng bulsa mo at ng bank account mo. Hallelujah! Kung ang iyong kaluluwa naman ay buo sa harap ng ating Panginoon. Praise God! Ang sabi ng ating Panginoon sa verse 37, what shall a man give in exchange for his soul? Ano bang mapalit natin? Totoo. Naalala ko one time, mga kapatid, ang nakita ko sa Facebook, umabot ang loto sa Amerika, $1.3 billion. At may nanalo. Grabe. $1.3 billion. Dito sa Pilipinas, nung nakaraan lamang, nakita ko rin, nanalo ang isang housewife daw, 400 million pesos sa loto. No, sabihin pa natin sa iyo na lahat na punta yon. Sabihin pa natin, ikaw na nagmamayari ng lahat ng bagay. Sabihin na natin, mga kapatid, na ikaw nagmamayari ng buong Ayala na yan. Ang lahat ng mga SM, sa iyo lahat nagre-remit. Lahat ng mga building, mga bahay, sa iyo na, mga kapatid. Sa totoo lang, gaano ba ang kaya mong kainin? Gaano ba ang kaya mong bilhin para ilagay mo sa sarili mo, masatisfy ka dahil darating ang araw, ang pakiramdam mo, after mabili mo ang isang bagay, naghahanap ka na naman ng iba. So, ibig sabihin, walang kapunuan. So, that means, magkakaroon ka lamang ng vacuum sa iyong sarili, mga kapatid. Because you cannot give anything in exchange of your soul. Sa araw na ito, mga kapatid, hindi mahalaga kung anong klaseng bahay meron ka. Hindi mahalaga kung anong sinasakyan mo papunta rito, may driver ka may sasakyan ka o nagkukommute ka lang. Ang pinakamahalaga rito, saan mo ba nilalagak ang buhay mo? Because if you lose your life for the gospel's sake, you will have it.
Ang sabi mga kapatid, number 4. Number 5. Sorry. Bakit? Nandyan yata. Yung susi nandyan. Number 5, obedience is still the best choice than sacrifice. Dito tayo mag-conclude mga kapatid. I know we went over time this time. Obedience is still the best choice than sacrifice. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 5 verse 22 to 23, and Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices?" Sabi ni Samuel kay Saul, gusto ba talaga ng Diyos ang mga burnt offerings and sacrifices? As in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Alam ninyo mga kapatid, minsan may mga principle tayo na okay lang yan, bawiin ko na lang sa aking pagiging active, bawiin ko na lang sa aking mga activities sa church. But wala pong pwedeng ipantapal sa obedience. Obedience, meaning ang pagsunod sa salita ng Diyos is still the best choice than making sacrifice for God. Kung lahat tayo ngayon, mga kapatid, mag-isip tayo na masunod ang kalooban ng Diyos, we still have the best of life and peace sa ating mga kaisipan. Bakit? If you go against the will of God, brethren, it is rebellion sa mata ng Diyos. Pagka tinignan ninyo, rebellion ang kalimbawa ng hindi pagsunod sa Panginoon. And rebellion is a sin of witchcraft and stubbornness as iniquity and idolatry. So, ang katigasan pala ng ulo, masaklap din, Balik tayo. Saan ka na? 1 Samuel. Yun. Anong sabi? For rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. So, ibig sabihin, mga kapatid, once na ang ating Panginoon ay may mga sinasabi sa atin, sundin na lang natin. Huwag na po tayo magpatigas ng ating ulo. Kapag kinakausap ka na ng Diyos, ibigay mo na sa Diyos. May mga bagay na ayaw ng Diyos na dalhin natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang sabi niya sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Amen? Huwag na po nating mahalin ang mga bagay sa mundong ito. Minsan, nung ma-convert ka, pinagtabi mo na ang lahat ng mga damit mo na hindi kaya-aya. Pinagtabi mo. At sinasabihan ka na, kung ako sa'yo, itapon mo na yan. Ay, wag, baka mag-backslide kasi ako. Makabalik pa. Everybody say praise the Lord. Alam niyo sa totoo lang, don't give an option to yourself. Pagka gusto mo maglingkod sa Diyos, iwanan mo na. Kalimutan mo na. Sabi pa nga nila, para sa isang gera daw, para wala nang babalik, sunugin mo barko mo. Ibig sabihin, pag wala ka nang masakyan pabalik, ano pa ang choice mo? Hindi ba? Mamuhay ka na lang doon sa islang kung saan ka. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay ganito lamang. May mga bagay sa mundong ito na ayaw ng Diyos. Ang tawag yan, accursed things. Mga bagay sa mundo na hindi mo kailangan dalhin sa paglilingkod mo sa Diyos. Kasi kabigatan lang yan eh. Mga bagay na magpapabigat sa'yo. At sabi niya nga rito, kung mahal mo ang mundo, ang pagmamahal ng Amay wala sa'yo. Dahil ang nasa mundo, sabi niya rito, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. These are all greediness. Ang sabi niya nga rito is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away and the lust of it, but he, take note, but he
who does the will of God abides forever. Kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, we abide forever, brethren. Hallelujah. Now, I would like to tell you as the end, as we close this service, brethren, the world does not love the church. The world does not love the Word of God. Ang mundong ito, walang pagmamahal sa church. Ang mundong ito ay walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Walang pagmamahal ang mundong ito sa panalangin. Amen? Ang mga tao sa mundong ito, ayaw nilang mag-pray sa Diyos, ayaw nilang mag-fast sa Diyos. The world does not love holiness. They don't like holiness, brethren. And the world does not love worship. Sa totoo lang, ang taong makamundo, pag pumunta sa harap ng Diyos at mag-worship siya, hallelujah, ang feeling niya, he is out of the place. Pero mga kapatid, we are so thankful today as we close this because we love God than the world.